Maraming malalakas na arm wrestler sa Pilipinas. Nariyan sina Sean Chispa ng Bacoor, Cavite, Israeli Kid ng Baguio, Totoy Debon ng Imus, Cavite, John Mark Fianza ng Baguio, Bo Edward Buenaflor ng Davao, Hercules ng Cebu, Batang Mamaw ng Nueva Ecija, James ng Bataan, Cobra ng Carmona, Cavite, Jerwin Bertura ng Bukidnon, Big Bone ng Lucena, Jad Brad ng Dasmariñas, Cavite, Gedison ng Naik, Cavite, Mark Renzi ng Cavite City at marami pang iba. Ngunit silang tatlo ang nakakaangat at pinakamalakas sa lahat. Sa mundo ng arm wrestling sa Pilipinas, nag-iisa lang ang tunay na hari, the arm wrestling godfather of the Philippines. Walang iba kundi si Mark Luis Ben ang The Big Boss, ang haligi alamat at hari ng sports na bunong braso sa bansa. Kumbaga sa chess siya ang Grandmaster. Kumbaga sa boxing siya ang Manny Pacquiao. At kung sa international arm wrestling meron tayong Levan sa Ginashvili na parang pader sa lamesa. Dito sa atin, sa lupa ng mga mandirigmang Pilipino, may Mark Luis Ben, ang pader na hindi kayang tibagin ng kahit sinong Pinoy. Saan mang sulok ng Pilipinas, Mindanao, Visayas at Luzon kilala ang kanyang pangalan. Pumupunta siya hindi para magyabang, kundi para ituro, ipasa at itaguyod ang disiplina ng tunay na arm wrestler. Sa loob ng mahigit isang dekada, walang makakalimot sa kanyang walang kapantay na lakas. Kung nagdududa ka, subukan mong maghanap ng makakatalo sa kanya. Good luck dahil wala kang makikita. Hindi lang siya mandirigma, isa rin siyang guro. Hindi lang siya atleta, isa rin siyang haligi ng komunidad. Mas kilala bilang The Big Boss. Isang alamat na hindi nagyayabang. Isang kampyon na mapagkumbaba sa lahat. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa bawat laban, nandoon siya handa sa hamon. At hindi lang dito, nakipagsabayan na rin siya sa mga bansa gaya ng Thailand, Japan, Malaysia, China, Singapore, at iba pang mga bansa. Hindi lang basta sumabak, ipinakita niyang kaya ng Pilipino sa kahit anong laban. Mark Luis Ben, The Big Boss, ang nag-iisang hari sa Pilipinas, mula noon hanggang ngayon. Ang nag-iisang top 2 strongest arm wrestler ng Pinas, sa gitna ng lungsod ng Marikina, kung saan kilala sa magaganda at matitibay na sapatos at sa sipag ng mamamayan. May isang pangalan ang sumisikat hindi sa ano pa mang laro kundi sa bunong braso. Vince Roy Cheong, mas kilala bilang Big Boy. Hindi basta nickname ang Big Boy. Ito'y simbolo ng respeto, simbolo ng lakas, simbolo ng walang takot na mandirigma sa ibabaw ng mesa. Hindi mo makikita si Big Boy na nagyayabang sa social media. Unless i-trash talk mo siya, di ka talaga palalampasin. Hindi mo siya maririnig na nagyayabang sa mga forums. Tahimik siya. Pero bawat hampas niya sa lamesa, bawat kalmot ng siku niya sa mesa, bawat pagkapit ng palad niya sa kalaban, nagpapaalala sa lahat na siya ang pride ng Marikina. Sa larangan ng arm wrestling sa buong Pilipinas, may dalawang pangalan na nakatatak sa kasaysayan ngayon. Ang number 1 si Mark Luis Ben, ang The Big Boss, at ang top 2 si Big Boy. Lumibot na rin sa Luzon, rumag-aasa sa Visayas, bumaldog ng braso ng taga Mindanao. Sa bawat lalawigan, sa bawat baryo, kung saan may mesa, may laban, nandun si Big Boy. Hindi lang sa Pinas. Maging sa ibang bansa, dala niya ang tagal na lakas ng kaniyang braso. Maging sa Singapore, tinumba niya ang isa sa mga pinakamalakas na kalaban doon. Sa labanan na iyon, tahimik ang crowd. Isang banyagang champion ang tila dinurog sa lamesa ng isang Pilipinong galing Marikina. No trash talk, no drama. Isang iglap, bagsak ang braso. Pero tulad ng kahit sinong mandirigma, dumaan din si Big Boy sa unos. Isang panahon na tila humina ang apoy. Hindi dahil natalo siya. Hindi dahil kinain ng pressure. Kundi dahil sa simpleng rason, kinulang siya ng gamit pang training. Ang mga training niya, balik basic. Pero kahit ganon, kahit kulang sa kagamitan, wala pa ring tumalo sa kanya sa official super match. Maliban sa isang tournament, ilang buwan din siyang kulang sa advanced training. At ngayon, ang Big Boy ng Marikina, kumpleto na. Lahat ng training equipment, nasa kanya na ngayon. Hammer curls, table curls, back pressure machine, side pressure harness, pulley with handle, strap training, wrist developer. Name it, he has it. At sa bawat araw na lumilipas, hindi lang lakas ang nadaragdag sa kanya, pati experience, pati focus. At habang lumalaki ang community ng arm wrestling, marami rin ang nagpapalakas na muling magtatangka na
agawin sa kaniya ang trono bilang second strongest arm wrestler in Philippines. Ngunit hindi ito hahayaan ng big boy ng Marikina. Big boy is not just waiting, he's hunting. The Raging Bull, Kent Gerald Tan. Siya ngayon ang number 1 arm wrestler sa Mindanao at kasalukuyang nasa top 3 overall sa buong Pilipinas. Pero ang tanong ng karamihan, sino nga ba si Kent Gerald Tan? Isang pangalan na unti-unting magiging alamat sa mundo ng arm wrestling. Sa bawat sabak niya sa mesa, dala niya ang lakas ng isang toro. Kaya naman tinagurian siyang The Raging Bull. He's not just a strong guy. He's a beast. Pero behind the strength and titles, isa siyang humble, tahimik, and disiplinadong atleta. He is from Cagayan de Oro. And right now, dala-dala niya ang pangalan ng syudad sa bawat laban, sa bawat sabak niya sa mesa. Pero sa likod ng malalaking braso at matitinding laban, isa siyang arm wrestler na puno ng kababaang loob. Si Kent ay pambato ng Cagayan de Oro at kung gaano kalaki ang kaniyang pangangatawan, ganon din kalalim ang kaniyang respeto sa kapwa. Mabait, hindi mayabang, at marunong makisama. Kaya hindi kataka-taka na halos wala siyang haters. At puro paghanga ang tinatanggap mula sa mga fans. Tahimik man siya sa labas, pero pagdating sa mesa, ibang usapan na. Para kang humarap sa pader. Mabilis, explosive, at calculated ang galaw niya. Hindi basta lakas lang ang dala niya, meron din siyang diskarte. Kaya kahit mga veterano, mga dating kampyon, ramdamang pressure pag si The Raging Bull na ang kaharap. Mula nang tuluyan siyang gumaling mula sa kanyang injury, mas naging consistent at focus si Kent sa kanyang training. Seryoso sa pagpapalakas at pagpapahusay ng kanyang laro. At ngayon nakikita naman natin ang resulta siya na ang isa sa pinakamalakas at matunog ang pangalan sa arm wrestling sa buong bansa. And now, habang tumitindi ang kompetisyon sa Pilipinas, at hindi malabong sumabak na rin siya sa international stage soon. May mga scouts na nag-aabang, may mga fans na naghihintay. Kent Gerald Tan is not just representing CDO, he's about to represent the whole Philippines. This is not just the story of a strong arm wrestler. This is the story of hard work, passion, and humility. Tahimik pero mapanganib. Kalmado pero palaban. The Raging Bull, Kent Gerald Tan. Malakas sa mesa, mabait sa labas. Isang tunay na inspirasyon, hindi lang sa mga atleta, kundi sa lahat ng gustong abutin ang pangarap nila.